morning guys. Today is June 17. Time check is 9 AM na ng umaga. So maaga kami nakatulog kagabi. After namin kumain dun sa restaurant ni Nadine, hindi na rin kami naghanap ng coffee shop para mag-work. Ang ginawa namin is naghanap kami ng mga massage ng ma-relax yung katawan. Kasi grabe, sobrang meron ako kagabing migraine, masakit yung ulo ko. Tapos masakit pa yung mga katawan ko. Ngayon is check out na namin dito kasi dito sa Isla 4, June 14 to June 17 lang kami. So nag-book kami uli sa another room nila. Meron sila dito guys, Isla 2 naman. Arin yan. So nag-book kami doon by Agoda rin. So mas mura doon. Hindi naman namin kailangan sobrang syala ng gusto namin yung ganto-ganto lang. Hindi naman namin kailangan ng sobrang bonggang room. Ang mahalaga is maayos yung tulugan namin. So mas mura doon. So ilalagay ko na lang dito kung magkano kasi nakalimutan ko guys. Mas mura doon kaysa sa Agoda. Pero nag-book kasi kami ng June 18 to June 20. So meron kami palang hindi na isama ngayong araw kasi ngayong araw yung check out namin dito sa may Isla 4. Ang check-in pa namin tomorrow pa sa Isla 2. So meron pa sana kami one day. So balak sana namin dito mag-stay na lang uli or mag-extend kaso nga lang pag hindi pa kami lumipat doon sa kabila, maglilipat na naman kami ng gamit. So medyo hassle sa part namin kasi gusto sana namin bago kami mag-rent ng car, maaga kami makaalis para maikot talaga namin lahat buong araw, may enjoy namin. So anong oras na tayo? Nagising ako kanina alas 5, alanganin pa rin kasi medyo pagod pa rin kami kanina. So ang balak, kinausap na lang din namin yung doon sa may-ari ata. Hindi ko alam kung may-ari or yung manager doon. Pinayagan naman kami na mag-early check-in doon. Tapos actually dapat yung check-in mga 1. Kasi ang check-out dito 11. So ang balak sana namin is doon pagbigyan kami na mag-stay doon. Kami magbo-book parang direct na lang yung isang araw kasi 'di ba meron na kaming book dito kinabukasan hanggang 20. So pinayagan kami. So buti na lang may available na room para dire-diretso na bukas yung namin, hindi na kami mag-out dito, 'di ba? So ang price doon is nasa 1.3. Not bad na rin. Mas mura nga yung direct kaysa doon sa Agoda, sabi ni Joms. Kasi mas mura sa Agoda nung nakita ko pero nung nagbayad siya, parang nagre-range siya ng 1.7, parang gaya dito. Kasi naka-discount to guys 1.7 yung namin dito, binok. Pero pag nawala na yung discount, nasa nasa 2,300 to 2,500. So naabutan pa namin may discount siya. So anyway, ayan, nakapag-prepare na nga din kami, ayan. At ang problema ko, yung Insta360 ko hindi gumagana kasi nga nabasa yung parang lagay ng battery niya tsaka yung USB port niya nalagyan ng tubig kasi that time inabot siya ng ng alon nung natumba. Kaya sobrang stress ko ngayon. Hindi naman sobrang stress pero syempre ginagamit ko siya pang vlog. So naiwan siya, nabasa siya, hindi siya gumagana ngayon. Salt water yun. Tinry ko naman siyang i-blower kasi hindi talaga gumagana. Kaya siya nabasa guys kasi hindi ko nalagyan ng case na pang waterproof kasi ang hassle din nun. Dapat gagamitin mo lang talaga yun kapag lululublob ka sa ilalim ng tubig. That time kasi tinanggal ko. Waterproof naman si 360 kaso nga lang tinanggal ko yung case nung lagayan niya ng USB port kasi doon ko nilalagay yung mic ko. Kasi yung mic ko hindi siya yung isahan lang, dalawahan siya Parang ganyan siya. So pag pinasok ko siya ganun, hindi siya kasya kasi malaki to tapos pandalawahan siya. So kailangan tanggalin yung cover niya. So ayun, ang ending, bubuksan mo talaga siya. That time, nabasa siya, nakabukas yung USB port niya. Si Yuki nakakita kasi pumunta ako kay John kasi nagpapapicture ako while nagtitake kami ng video. Dahil nalaglag talaga siya, sobra. Kinabahan na ako kasi hindi na siya nag-on. Hanggang ngayon, hindi na talaga siya nag-on. So wala tayong choice. Kailangan natin doing na. So ang ending, papacheck natin yan pagbalik pa ng Manila. So I just struggled kasi masanay ako mag-take ng video or sa action cam ko. Pero no choice ako, cellphone mo ang ginamit ko. So si Maring Joms niya, ayan, kukuha na siya ng tricycle. Magra-rent kami ng tricycle dito guys, nasa 30 pesos lang. Huwag kayo magpapabudol kasi ang dami nabubudol dito talaga. 100 pesos kapag hindi ka taga rito, lalo na yung mga foreigner. So dapat alam niyo kung magkano yung rate ng dito. Kasi magkakalapit lang sila guys Hindi siya maabot ng 1 hour or ganon. Hindi maabot ng ganon. Kaya yung iba dito, nakikita ko, ang dami nabubudol, 100 pesos, 200 pesos. Hindi ganun tumigil kayo, makinig kayo sa akin. 30 pesos lang, day. Isa lang din pala yung kausap mo
guys, mukhang budol din yung nagatid sa amin. 150 pesos yung pinabayad sa amin. 30 each. 30 pesos each daw eh. Malayo na daw to ilang minutes lang. Tapos kailangan mo tanggalin yung sinelas mo. Ba't wala ilaw? Walang ilaw dito. So guys, brown out. Na-timing natin brown out. Para may view tayo. Umuulan. Guys, biglang nag-ambon pero hindi naman malakas yung ulan. Fix this one. They fix in common itself. Yeah, if you see the Simbahan, Hanukkah, just opposite. They make better than this one. Yeah. A road for 1 kilometer.
Oh my God. Ang sarap. Mukhang masarap siya. Tignan natin. Okay, first bite. Thank you, Lord. Wow. Diba? Ayun ko, isahin mo na. Sarap. Sarap. Ito. Ayan. Sarap. Then yung lipstick mo, lipstick. Oh, ganda naman. Parang yung nunal ko to. Hindi ko tuloy makain. Gusto mo compare? Uy, Isa pa. Kain mo! Tatawa ka mag-Tagalog kayo. Kain mo! finally, we're nearing the sea. So guys, ang ganda ng weather. Hindi na umulan na kami umalis. Wala namang Ay, sobrang aesthetic naman. Baka. Sarap ba? Ay, hindi ko gusto yung lasa ng ano nila, ham nila. Ang international talaga yung mga. Yes. Wala, sanay tayo sa ano yung prito na ham. Mga fresh kasi yan eh. Sa kanila talaga yan galing. Kasi nung nag-international kami, may mga ganyan din. Mag-test lang. Wow! Tapos pag tayo, Yung ano nga, yung kami kasi mga cheese, sanayan talaga no. may sobrang ano, may ganyan. Sanayan talaga sa mga pagkain. Pero sa kanila, Heaven. Sobrang sarap. pero pagkain sa Mamo! Yuki! Mambang, ikaw de. That's enough na.
Cloud9, ayan, medyo makulimlim yung weather. Naantay lang namin ito, mag high tide kasi hindi pa pwede kasi wala pang tubig dito. So antayin pa natin. Magsa-surfing kami ngayon ni Maring Joms. So guys, mamadali na tayo, umuulan na. Nagpicture lang kami saglit. Oh my god, dala-dala ko pa naman yung mga camera ko, walang case. Hindi ko dala, sabi ko nga, dalhin ko yun eh. So guys, nandito kami uli. Ayan, inaantay lang namin mag high tide. Tapos nag-order na lang din kami ng foods. Medyo cloudy pa ang weather. Diyan pala mamaya yung picture tayo dyan sa I Love Siargao. Ayan o. Andun ba na ba? Pantay-pantay rata. Ah. Lay down lang tayo, ma'am. Ay. Parang mas okay pag wala. Bato dito. Pero ito okay lang. Ay. Daw. Ito na.
Nina? Wow. Legit? Legit yung sinabi ng vlogger? Sarap. Ay ba yung lasa niya in fairness, parang mimix ng pilsin tsaka San Mig Light. Okay siya, pero hindi okay inom. Ang ganda. So guys, nandito kami ngayon sa may Gao Books Cafe. Nilalamig si Yuki ngayon. Nagpabili na lang ako kay Joms na kasi hindi namin expect na sobrang lamig dito sa loob. As in, wala kaming kadala-dalang jacket. So, ang ginawa ko, nagpabili ako kay Joms sa labas ng para lang maanuhan si Yuki. Kasi syempre yung bata dahil hindi naman kaya yung lamig dito sa loob kasi hindi namin expect na sobrang lamig. Kapag doon ka naman sa labas, sobrang init naman. So, hindi mo alam kung saan ka pupesto. Kaya ang ending, napabili kami ng doon sa labas. Kasi nagtry kami dito if meron silang extra kahit anong pwedeng masaklob sa bata. Syempre, siguro hindi naman nila maintindihan yun. Kasi hindi naman yung scope ng nila. Pero yun na nga, antay natin si Maring Joms kasi nagbili si Maring Joms ng shirt pang cover kay Yuki. Antayin na lang din natin. Kasi si Yuki guys, nag-order siya ng smoothie. Kaso nga lang, malamig dito sa loob. Ilan yung aircon nila? 1, 2, 3, 4. 4 yung aircon nila, day. Kaya, ayun lang. Sa lahat ng restaurant, sa coffee shop na napuntahan namin, ito yung aircon eh. Ito yung with aircon talaga. So, grabe yung aircon nila. Solid yung aircon nila.